Hello everyone, I'm Rian Portuguese and welcome sa Introduction to Psychology Part 1 of 3. Yan, so dito pag-uusapan natin yung ilan sa mga mahalagang bagay, no? Dapat mo bang i-pursue itong psychology? Is it something that really interests you? 'Di ba? Is it something ba na talagang ano ba yung mga expect natin dito sa ganitong klase ng subject, no? Ayan. So, kung hindi ka psych major, 'di ba? Magugustuhan mo naman talaga 'to, pero dahil psych major ka, ayan, mararamdaman mo kung gaano ka-fulfilling yung itong program na 'to. And sana ma-feel mo, o sana ma-feel mo na para talaga 'to sa'yo. Kahit pa feeling mo accident ka lang napunta dito. So, welcome sa Introduction to Psychology. By the way, before I start, I am a practicing psychologist. So, ginagawa ko na 'to since pandemic pa. And I'm also a licensed psychometrician. Ayun. So, kaya nandito ako to discuss, no, kung ano bang meron sa psychology. Oh, ayan, sige, simulan na natin. Okay. Yung ating reference na gagamitin is yung book ni James Calat. Ayan. So, ito yung mga specific points na hopefully by the end of this module ay talagang matutunan ninyo. Like for instance, yung mga three major philosophical issues na usually na-encounter natin when it comes to psychology. And paano ba natin ma-distinguish yung psychology from psychiatry, psychoanalysis, no? Which is madidiscuss natin sa medyo latter part ng ating discussion. Pero sa part 1, wala pa yan. And then of course, makapagbigay ako ng mga example ng specializations in psychology kasi baka, di ba? Baka sa future dito ka pala interested. Ayun. So, let's go. Well, basically, ano nga ba yung psychology? Ano bang meron dito, no? It is the systematic study of behavior and experience. Kung manonotice ninyo, based dun sa gamit nating reference, ginamit niya yung word na experience. Nung nag-start ako mag-college, no, wag niyo nang tanongin kung kailan yun. Ang definition na gamit namin ay, it is the scientific study of human behavior and of other animals. So, kasama yung of other animals kasi usually gumagamit tayo ng mga animals, di ba? Para mas maintindihan yung behavior ng tao kasi hindi tayo po pwedeng kumuha or mag-try out o kaya pag-aralan yung brain na nanggaling sa isang buhay na tao, 'di ba? Mag-lesion ka or magda-damage ka ng part ng brain ng tao para lang malaman kung specifically anong function ng katawan yung maapektuhan. So bawal 'yun, unethical 'yun, 'di ba? So although unethical din naman yung gumamit ka ng animals, 'di ba? So may mga ethics na rin tayo when it comes to animal research. Pero dati ganun yung definition niya. Study of behavior or human behavior and of other animals. And then eventually, nag-shift siya. Nung nagtuturo na ako, sabi doon, the study of human behavior and mental processes. Naging ganun siya. So, nakafocus tayo most of the time din sa brain functions, sa mind, no? Et cetera, et cetera. Ganun. Pero ngayon mano-notice natin na experience na yung definition niya. And ako, particularly, gusto ko din yung gantong klase ng change kasi it's more inclusive. 'Di ba? Kasi pinag-uusapan natin yung experience ng isang tao without focusing too much on the brain. Kumbaga parang bahagi na dun syempre yung brain, 'di ba? Pero nakikita at na-highlight din natin yung mismong experience ng tao, yung maraming aspeto ng kanyang sarili at ng kanyang karanasan in general, no? So, yun, kaya ako, I really agree dun sa ganitong klase ng changes. So, ganyan na siya. Systematic study of behavior and experience. Hopefully, na-notice nyo siya. And then, of course, the term psychology derives from the Greek roots, psyche, which means soul or mind, and logos meaning word. Kaya kung titingnan mo, dati, 'di ba, para bang ang mga psychologists, 'di ba, parang ano tayo, no? Doctor of souls, parang ganyan, 'di ba? Or soul doctor. Ayun, parang ganyan siya. So literally the study of the mind or soul, and people define it the way until the early 1900s. Then eventually, ayun, makikita din natin na ayun, iba na rin yung shift natin. Ayan. So, hindi na laging ginagamit yung term na soul, hindi na rin mind. Ngayon, manonotice natin, experience din siya. Pero it's still, no, good to know kung saan siya nanggagaling.
Ayan. So, meron tayong mga usually na encounter na mga general points kapag nag-aaral tayo ng psychology. And minsan nga naasar na din siguro ibang tao sa atin kasi when they usually ask questions, specifically sa human experience, sa human behavior, at marami pang iba, hindi tayo very specific magbigay ng answer. Parang ang daming mga paliwanag, alam mo yun, before tayo mag-arrive sa specific answer. Kasi totoo naman, most of the time, it depends naman talaga siya. So, ito yung mga three general statements na laging naririnig din sa atin, no? At saka lagi natin na-encounter or 3 points sa psychology, yung it depends. It depends kasi, alam mo yun, nag-iiba-iba eh. Or yung person is different from another person. Yung child is different from adult. Yung adult different from older adults. 'Di ba? Hindi pa natin nako-consider din dyan halimbawa yung culture, yung biology, yung background niya, at marami pang factors. Kaya usually kapag they ask specific questions, we also navigate the question and try to make sure na tama yung pinanggagalingan din kung paano din natin siya sasagutin. So kaya usually na-encounter natin yung general statement na, it depends. Ayan. O kaya, pagtanong, nakakabasa ka ng isip? Siyempre, sagot natin dyan, hindi. Pero, di ba, sabi nga natin, we study human behavior. So, we don't directly read the minds of people, but we can actually see the patterns, no? Kaya, part naman nito yung meron tayong way para malaman or somehow eventually makontrol, ma-predict or ma-influence yung tao. 'Di ba? Sa kanilang ginagawa o kaya naman kung paano, 'di ba, tayo nakakapag ano influence sa kanila eventually or makontrol or kaya naman meron tayong ma-predict na kung ano man gusto natin ma-predict in the future, etc. Based dun sa mga patterns or evidences na meron tayo. 'Di ba? So, hindi tayo nakakapagbasa, 'di ba, ng isip. Pero kung titignan, 'di ba, ang powerful din niya kasi meron tayong nakikitang pattern, 'di ba? Nakikita natin at napag-aaralan natin yung human behavior. Pero again, it depends. And then, common din nating nasasagot ito using this, no, or na-encounter din natin itong progress depends on good measurement. Ayan, common din yan. Kasi tayo as psychologist, we also develop psychological tools to measure psychological constructs o kaya to study specific human behavior or to study yung mga specific aspect ng person, ng self. Depende kung anong gusto nating i-focus. And then, syempre, yung progress na to or advancement sa profession natin, sa study natin, sa mismong discipline na meron tayo, depends on the good measurement. Itong mga psychological tools na na-mention ko, ito yung nakakatulong sa atin for the advancement, 'di ba? So kapag maganda, reliable and valid itong gamit natin ng mga psychological tools na to, meron tayong magandang advancement. Kaya maganda rin bukod sa meron tayong magandang mga tools na to, mini-make sure sana natin na we ask good questions, no? Excellent questions para alam natin kung ano ba yung gusto nating direction para pag-aralan, 'di ba? Yung tao. Ayan. And at the same time, ito din yung common nating statement na madalas nag-a-appear, no? Confidence in the conclusions should depend on the strength of the evidence, which is true. As psychologists, we don't rely on opinions. We rely on the strength of the evidence. So, kung meron man tayong point na mag-share tayo ng opinion, which is expert opinion, meron pa rin tayo syempre basis. Hindi siya basta opinion lang na narinig natin because of rumor or because of some news na nakita natin on TikTok or social media, 'di ba? Nanggagaling pa din siya dun sa strength of evidence na parang ito yung tendency, ito yung likelihood based dito sa mga nabasa na aral, ganito yung possible na mangyayari. Meron tayong confidence dun sa sinasabi natin because meron tayong strength of the evidence. Yun. Kaya halimbawa ngayon, kapag may mga nagtatanong sa atin, yung MBTI ba reliable and valid pa rin ba ngayon? So confident tayong magsagot na no, hindi na natin siya talaga totally ginagamit, 'di ba? When it comes to practice kasi in terms of Myers-Briggs personality Myers-Briggs type indicator or yung MBTI, lumalabas na dun sa mga studies na hindi na siya ganun ka-reliable, 'di ba? Pero masasabi natin, pwede natin gamitin for fun, 'di ba? Pero may mga better tools na pwedeng gamitin para ma-identify natin yung mismong personality ng isang tao. Hindi na siya yung ginagamit natin. Kaya when it comes to
Again, strength of the evidence, mas magre-rely tayo dun sa, oh, mas malakas itong evidence na to. Ito yung mas maraming related literature at mas sinusuportahan na siya ngayon ng mga ebidensya, etc. etc. Ito yung gagamitin nating paliwanag. Hindi po pwedeng gamitin natin tong paliwanag na to kahit kakunti lang yung binasa natin dito kasi feeling natin nagre-relate tayo doon or nagre-resonate tayo doon kasi somehow biased din siya. So, as psychologists, it's really important na we based our conclusions on the strength of the evidence, empirical evidence. Okay? Ayan. So, meron tayong mga usually na-encounter na mga philosophical issues in psychology. Ito yung mga common na ma-encounter ninyo sa mga books, no? Specifically sa Introduction to Psychology. Ito lang yung i-mention natin pero mas lalalim pa yan. Dadami pa yung mga dimensions na yan kapag sinubukan yung buksan yung book ninyo sa Theories of Personality. Hindi pa kasama diyan yung causality versus teleology, etc. etc. So, pero ito yung pinaka-common nating ma-encounter. Ano yan? Halimbawa, when it comes to free will versus determinism. So, paano ba? Paano ba ang nangyayari sa tao, 'di ba? Determined na ba tayo o meron ba tayong free will? Yan, sa mind and brain problem din ba? Ano ba? Hiwalay ba yung brain, yung mind sa body niya or nanggagaling lang din naman siya sa isang particular substance, 'di ba? Um, ano ba ang mas malakas dito, no? Kung ano yung mag-shape sa isang tao, yung nature ba o yung nurture niya? So, ito yung ilan sa mga issues niya. And punta tayo ng mabilisan lang. So, when it comes to free will versus determinism, ayan, when we say determinism, it's the idea that everything, di ba, everything that happens has a cause or determinant that someone could observe or measure. So when we say determinism, it's not hindi naman siya totally alam mo yun, hindi siya yung parang universal naman na sasabihin natin, ito determinism, universal siya, etc. etc. Siya ay assumption, no? Idea, assumption siya na kung kayo ay medyo nagli-lean towards determinism, so naniniwala ka na somehow, okay, determinant na yung isang tao or determined na yung kanyang actions. Before pa lang siya mag-decide, unconsciously, meron na siyang something in mind na nag-lead sa kanya kung bakit niya yun ginawa. 'Di ba? Kasi meron ng mga specific patterns na po pwedeng natutunan niya before, maaaring unaware siya, and then before siya mag-act doon sa situation na yon, influence na yon ng mga experiences na yon na meron sa past niya. 'Di ba? Sino ang pinakakilala, 'di ba, na merong ganitong klaseng um, kumbaga heavily emphasize ito sa theory niya, si Sigmund Freud. Ganyan, 'di ba? Determinism or deterministic din siya. Yung mga behaviorist, 'di ba natin, si John Watson, si Thorndike, si Skinner, isa din 'yan sa determinism, 'di ba? Kasi nagre-rely naman sila particularly doon sa behavior ng isang tao, ito ay influence ng environment niya. No? So, kung ano yung meron dun sa environment niya, nag-i-elicit lang yung response natin or lumalabas lang yung ating behavior doon based dun sa kung anong meron sa environment natin. Of course, sa lahat ng yan, may mga loophole din yan, may mga issues din yan, and it's something na pwede niyong pag-aralan at pagdadaanan din natin siya pag pumunta na tayo dun sa mga iba pang chapter ng ano natin, no? ng libro natin. So, in terms of free will, yan, it's the belief that behavior is caused by a person's independent decisions. Yung naniniwala tayo na, oh, nag-act ako because meron akong capacity. Meron akong free will. Kaya ko mag-decide sa buhay ko. So, ito nga lang yung concern. Sinasabi nila, illusion lang daw yung free will natin kasi heavily influenced nga tayo ng mga nangyari sa atin sa past, etc. Pero may mga tao nagsabi na hindi. Ako pa rin naman na magde-decide nun kasi may options ako eh. 'Di ba? So ngayon yung question ko sa inyo, sa pag-decide mo ng future, yung pagde-decide mo ba ng future, dahil ba to dun sa free will mo, naniniwala ka na ikaw ang nagde-decide dun sa future mo, pumipili ka dun sa mga options na to, depende din yan kung paano mo din dinedefine yung free, di ba? Free will, no? Yon, dahil yun sa free will mo or feeling mo yung pagde-decide mo dun sa future na yon, it's already determined. Nanggaling na siya dun sa lahat ng mga nangyari sa in the past. Tapos, yung calculation na yon, ito na yun, yung likelihood na ito yung i-decide mo sa future. O, medyo nakaka-down lang minsan isipin yung determinism, no? Kasi kung sakaling, example na lang yung kay Fred, kung hindi maganda masyado yung childhood mo, 'di ba? Eh, deterministic nga yung pinag-uusapan.
Ibig bang sabihin nito na may possibility na yung mismong mga decisions mo in the future pwedeng doomed din siya kasi hindi maganda yung mga nangyari sa'yo sa future, etc. Ito yung mga questions na binabato ko sa inyo, hindi ako ang sasagot niyan kasi importante sa psych na nag-iisip tayo. Okay, deterministic and free will. Ayan. And of course, we have the mind-brain problem. So, yung philosophical question of how experience relates to the brain. So, yung pinakakilala dito when it comes to dualism ay si René Descartes. Diba? Si René Descartes. Common sa kanya or yung kilala sa kanya ay yung cogito ergo sum. Diba? I think therefore I am. Yan yung sinasabi niya. And somehow, dito sa dualism na to, ito yung view wherein yung mind is separate from the brain but somehow controls the brain and therefore the rest of the body. Yung idea, it's like yung mind ng isang tao ay nag-exist in a different substance or different siya, no? Kung paano yung kanyang different siya in a way. Yung mismong body naman, it's something na nag-exist doon sa physical, no? Sa material realm, parang ganyan. So magkaiba siya. Although, naniniwala din siya na nag interact ito, pero magkaiba siya. Pero kung pag-aaralan natin or titignan natin maigi yung dualism, medyo masasabi natin na hindi siya ganun ka-align sa mga scientific na, alam mo yun, sa scientific discipline kasi sinasabi niya na hiwalay yung mismong brain. Eh, pinapatunayan sa mga pag-aaral, particularly doon sa monism, no? Particularly doon sa physical, alam ko physical monism yung hindi ako nagkakamali, na pupwede, no, na mag-function yung ating brain despite na wala tayong sinasabi na other substance. Halimbawa, spirit or soul. 'Di ba? Makikita natin na kapag nag-aaral tayo ng brain, meron yung mga function. May mag-a-appear na functions dyan, mayroong magko-connect dyan, nagre-react yung brain natin. O kahit wala yung existence na sinasabi, halimbawa, nung anumang substance na yun na dinidescribe dun sa dualism like nung soul or ng spirit, etc. So, kaya kung tatanungin dito sa dualism and monism, sino yung pinakamalapit sa scientific no, na discipline, si monism yun. Oo. So, yung view that conscious experience is inseparable from the physical brain. So, kung meron man conscious experience na mag-a-appear doon, out of din yon syempre sa kung ano man yung connection, 'di ba? Na mangyayari doon sa physical brain natin. Okay? So, nanggagaling siya sa one particular substance. Ganyan siya. And somehow, sabi nga nung ilan sa mga scientists, no, medyo humbling experience kapag tinitingnan din natin yung monism kasi yung tao ay inseparable sa kanyang environment, sa kanyang paligid dahil nanggagaling lang din tayo at connected tayo sa isang malawak na bahagi ng universe, 'di ba? Connected tayo sa lahat ng 'yan. So parang ganyan siya. 'Yun, so dualism and then we have monism. And of course, yung isa din sa pinaka-common issue din natin yung nature-nurture issue. Yung question na, ano ba, yung differences ba sa behavior ng isang tao? 'Di ba? Paano ba natin yun makikita? Yung tao ba ay mas shape? Naging ganun ba siya because of nature? Oo, namana niya ba yun? Or is it because na-shape siya? Or ganun siya pinalaki kaya nagkaganon? So ito yung mga very interesting na mga cases. And then pag nag-aral kayo ng abnormal psychology, yung mga twin studies na twins sila, tapos pinaghiwalay sila, then eventually manonotice na kahit magkahiwalay sila, meron pa rin silang halos parehas na interest. May mga interesting case na same sila ng pangalan ng naging partner, same sila ng hilig, etc. etc. So makikita niyo sa abnormal psychology. Kaya very interesting tong question na to. Nature ba or nurture or both? No? So it's something na magandang itanong kasi ganun natin pinag-aaralan yung human behavior. Open-ended din siya. Lagi tayong curious para maintindihan kung ano nga ba talaga yung tao. Kasi again, complex ito at hindi natin siya pwedeng ikulong sa isang box. Ganun ka din. Hindi ka pwedeng ikulong sa isang box. Ganun ka kakomplikado at ganun dapat natin iniingatan yung ganitong klase ng pag-aaral. So, ano, medyo nagiging interested na ba kayong pag-aralan siya? So, mula dito sa part 1 natin, meron pa tayong part 2 at part 3. Hopefully, medyo na-ignite yung curiosity ninyo. So, anong masasabi ninyo dito? Ayan. So, thank you so much.
Yan, sana naman medyo naengganyo kayo kung papaano pag-aralan ang human behavior. So with that, thank you and see you sa next na session natin.